Pare, kumusta? Wala pa ring pagbabago ah. Kailan mo ba may isipang lumagay na sa tahimik? Aba ikaw na lang ang walang asawa sa ating magkakaibigan. Huwag mong sabihin na may plano kang magpare. Sayang naman ang ibinigay ng Diyos sa iyong itsura kung yan ang plano mo. Ganyan na lang bang ginagawa mo, pare? Mag-a-abroad ka na lang ba? Hindi mo ba naiisip na ang bilis ng araw? Sige ka, baka magsisi ka sa huli. Sa pagkakaalam ko pa naman chick boy ka nung nag-aaral pa lang tayo. Don't tell me na nagsawa ka na sa mga babae. Kaya ganyan ka na pare. Ang sabi ng isa sa mga kumpare ko. Oo nga naman paring Ed. Kailan mo ba ipapakilala ang magiging ninang ng inaanak mo? Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka pa ba kontento sa buhay mo ngayon? Kung ako sa'yo pare, makipag-asawa na ako. Mahirap ang walang kasama. Lalo na paggabi. Naku pare, baka magsisi ka, ikaw din. Ang sabat ng isa sa mga kumari ko. Naitago na lang natin si Mare sa pangalang Rona. Si Rona ay napangasawa niya yung malapit na kaibigan kong si Paring Pino. May 2 silang anak at yung bunso ang inaanak ko. Maganda si Maring Rona. Chubby ito. Okay na sana dahil mabait ang mister nito. Kaya lang, yung misis niya ay may pagkapilya. Dahil ayon sa kwentong aking naririnig, marami na siyang naging lalaki. At ang kadalasan niyang nabibiktima, yung mga kasamahan ni pare na driver din. At ayon pa sa mga kwento ng mga taong marites, pag may mga okasyon, madalas siyang dumalo. At dito na siya naghahasik ng lagim. Dito na siya nagkakaroon ng pagkakataon na dumihan sa ulo ang asawa niya. At yung mister naman niya, naging bulag at bingi na ito dahil hinahayaan na lang niya sa mga kalokohan ng asawa niya. Sa mga tismis ng mga marites, napapaisip tuloy ako. Kasi nga naman, bakit ganun? Yung mga ibang lalaki, pag may kabit ang mga misis nila, grabe na yung mga galit nila. Bakit yung kaibigan ko, ibang-iba siya? Gusto kong magkaroon ng kasagutan yung mga tanong sa isip ko kung bakit ganon ang kaibigan ko. Pagkatapos ang pagtitipon nung araw na yon, kinausap ko ang kaibigan ko. Ang sabi ko, pupunta ako sa bahay nila. At tinanong ko pa kung anong araw siya available. Ang sagot naman niya, anytime daw. Dahil hawak naman daw niya ang oras niya. At dahil ganon ang sinabi niya, hindi ko na pinatagal. Kinaumagahan, pumunta na ako sa bahay nila. Tinupad ko ang sinabi ko sa kaibigan ko. Maaga akong pumunta sa bahay nila. Naabutan kong abalang-abala siya sa pagluluto. May dirty kitchen sila. Kaya, nung paparating pa lang ako, agad na siyang lumapit. Paring Ed, ang aga mo naman. Kasalukuyan pa lang akong naghahanda ng mga pagkain. Ang mabuti pa siguro, halika, pasok ka sa loob. Pare, pasensya ka na ha. Pakalat sa loob. Halika, sumunod ka. Upo ka muna dito. Magtitimpla lang ako ng kape. Ang tatarantang sabi nito. Pare,
Huwag mo na akong isipin. Ayos lang ako. Tutulungan na lang kita sa paghahanda ng mga pagkain, ang sagot ko. Sa sinabi kong yun, hindi na siya nagsalita. Lumabas na nga kami at tinulungan ko na siyang ihanda yung mga pagkain. Pagkatapos nun, tinawag na ni pare ang dalawang anak nila. May mga lamesa at upuan sa labas. May kubo kasi doon, kaya doon na kami kumain. Pare, teka, maaga pa lang, pero bakit nasaan ang misis mo? Di ba dapat siya yung gumagawa nito? Ang tanong ko. Paring Ed, maaga siyang umalis eh. Maaga yung parokyano niya kanina. Sinundo siya. Ang malungkot na sabi ng kaibigan ko. Pare, teka lang ha. Naguguluhan kasi ako. Parokyano? Anong ibig mong sabihin? Kailan pa to? Ang pagkakalam ko, maayos naman ang pagsasama nyo, di ba? Bakit anong nangyari? Pare, pwede ba? Pakipaliwanag ang lahat. Parang hindi ko na yata masyadong kilala ang asawa mo. Hindi naman siya ganyan nung una pa lang kayong nagsasama. Bakit? Bakit nagkaroon siya ng parokyano? At bakit mo hinahayaan na gawin niya ito sa'yo? Nahihibang ka na ba? Asawa mo yun. Bakit mo hinahayaan na gamitin ng ibang lalaki? Bakit pare? Ang tanong ko. Ed, pare, tama ka. Hindi mo nakilala ang asawa ko ngayon dahil malayong malayo na siya sa dating Rona. Nag-umpisang lahat ng ito noong naaksidente ako. Hindi na niya alam kung kanino siya kukuha ng pera. At isa sa mga kasamahan kong driver ang nag-alok ng pera. Binigyan siya ng pera. Pinahiraman. Pero, ang pinambayad niya, yung katawan niya pare. Hindi kong alam kung dapat bang kasuklaman ko siya, kung dapat bang ipagtabuyan ko siya, kung dapat bang magalit ako sa kanya. Alam mo, mula nung naaksidente ako, ito na ang madalas na ginagawa ng asawa ko. Ginagamit niyang mag-sideline. Marami akong naririnig na masasakit na salita. Napakatanga ko daw. Bakit ko hinahayaan na ganun yung asawa ko? Sa totoo lang pare, kaya ako nagbubulag-bulagan at nagbibingihan dahil hindi ko na kayang ibigay ang pangangailangan ng misis ko. Hindi ko na siya kayang paligayahin. At higit sa lahat, hindi ko na kayang tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kahit masakit, pare, wala akong magagawa. Dahil alam kong malaking tulong ang ginagawa ng ito. Alam ko, isa ka din sa mga taong manghuhusga sa akin. Naintindihan kita. Dahil kahit ako, hanggat maaari, hindi sana ako papayag na ganun ang ginagawa niya. Pero wala na eh. Wala akong magagawa. Nandyan na. Hayaan ko na lang na maging manhid ang puso ko para wala na akong maramdaman pa ang sambit nito. Pare, naintindihan kita. Kaibigan kita at kilalang kilala na. Alam kong mahal na mahal mo ang asawa mo. Wala ka lang talagang magagawa. Kaya pumayag ka na sa mga gusto niya. Pare, may mga paraan pa naman eh. Mag-isip ka ng ibang paraan para tumigil na siya sa ganong trabaho. Huwag mo na sanang hintayin pang mahawaan siya ng sakit. O di naman kaya,
ay may masamang mangyari sa kanya. Hindi kita tinatakot, pero ito yung posibleng mangyari kung hinahayaan mo lang na gano'n. May motor ka naman. Kung gusto mo, ibenta mo na lang yun. Tapos, magpatayo kayo ng negosyo at si Mare ang magbabantay sa magiging negosyo niyo. Magtulungan kayo. Ilayo mo na siya sa mga taong ikakasira ng pamilya niyo. Pare, pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko, ang sabi ko sa kanya. At habang nag-uusap kami ng kaibigan ko, nung dumating na ang misis nito, may isang van na huminto sa tapat ng bahay nila. At may isang lalaking may edad na bumaba. Inalalayan niya si Rona. Naghalikan pa sila bago umalis ang lalaki. Pare, pakiusap. Huwag na nating pag-usapan ang asawa ko, ang sabi ni paring Pino. Huwag kang mag-alala, hindi na ako magsasalita, ang sagot ko naman. Nandun kami sa loob ng kubo that time. Pero pag nasa labas ka ng kubo, hindi mo makita kung may tao sa loob. Tumayo si pare at tinawag niya ang misis niya. Rona, halika, kain ka muna, ang wika nito. Ngumiti si Rona nung nakita niya ang mister nito. Pinong, nasaan yung mga bata? Kumain na ba sila? Ang tanong ni Rona. Oo, kumain na sila. Halika na, ang sagot ni Pinong. Pinong, may bisita pala tayo. Hello pare, kumusta ka? Ang tanong niya. Ayos lang Mare, kain ka na. Kakatapos namin, ang sambit ko. Rona, Ed, maiwan ko muna kayo. May gagawin lang ako sa loob, ang sabi ni Pino. Sige lang, ang sagot ni Rona. Bago umalis si paring Pino, nakita ko ang pagkindat niya sa misis nito. Parang may ibig siyang sabihin. Ngunit ganon pa man ang napansin ko. Hindi ko na yon pinahalatang nakita ko. Nung nakaalis na si pare, naglakas loob na akong magtanong sa asawa ng kaibigan ko at kumpare ko na din. Naawa na kasi ako sa kanya. Ramdam ko yung sakit na nakabaon sa puso nito dahil sa ginagawa ng misis niya. Mare, pwede ba kitang makausap? Ang tanong ko. Sure pare, ano ba yung pag-uusapan natin? Ang tanong din niya. Tungkol ito sa inyong dalawa ng asawa mo. Sana, huwag mong mamasamain ang mga sasabihin ko. Alam ko na kasi ang nangyayari sa pamilya nyo. Mare, ni minsan ba hindi man lang sumagi sa isip mong baguhin ang mga ginagawa mo? Kailan mo ba titigilan? Alam kong nahihirapan ng asawa mo sa ginagawa mong yan. Hindi lang niya sinasabi sa iyo at hindi lang siya nagpapahalata dahil nahihiya siya. Halos ikaw na kasi ang tumataguyod sa pamilya niyo. Kaya yun, nagmumukmok at kinikimkim ang sakit na nararamdaman niya. Mare, hindi naman sa nakikialam ako. Pero sana naman magbago ka na. Para sa mga anak mo, makakaya mo bang tingnan yung mga anak mo kapag sumunod din sila sa yapak mo? Nakikita nilang madali lang kumita sa ginagawa mong yan. Baka balang araw, sasabihin nilang gumaya na din sila sa iyo. Dahil madali lang kumita ng pera. Hindi pa huli ang lahat.
magbago ka na, ang sabi ko. Pare, alam mo din pala ang racket na ginagawa ko. Naisip ko din na baguhin ang buhay ko. Pero hindi pa sa ngayon dahil wala pa akong sapat na pera. At isa pa, hindi na ako nag-e-enjoy sa kumpare mo. Alam mo na siguro yung nangyari sa kanya. Na-aksidente siya at hindi na siya gaya ng dati. Hindi lang pera ang dahilan kung bakit ko to ginagawa. Pera at yung para sa aking sarili ang iniisip ko. Inuulit ko pare, hindi na ako masaya sa asawa ko. Sana maintindihan mo din ako. Unawain mo ang sitwasyon ko. Alam kong kaibigan mo ang asawa ko. Naintindihan mo siya. Sana naman huwag kang bias. Tingnan mo sana ang bawat isa sa amin. Sige pare, maiwan mo na kita. May gagawin pa ako. Pakihintay mo na lang ang asawa ko, ang sabi niya. Hindi na ako nagsalita noon dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Iba kasi ang paniniwala niya at halatang selfish si Maring Rona. At habang iniisip ko si Mare, nung bumalik na si Paring Pino. Paring Ed, pasensya ka na ha, kung medyo natagalan ako, ang wika niya. Wala yun pare, huwag mong intindihin yun. Siya nga pala, kinausap ko ng asawa mo. Pinaalalahanan ko siya. Nagbabakasakali akong maintindihan niya ang lahat. Kaya lang, mukhang ayaw pa niyang tigilan ang ginagawa niya, ang sabi ko. Paring Ed, gusto ko sanang humingi ng pabor sa iyo. Sana pagbigyan mo ko, ang sabi ni Paring Pino. Pabor? Ano yun? Ang tanong ko. Pare, kanina ko pa kasi iniisip to eh. Mula nung nabanggit mo, ang tungkol sa asawa ko. Yung sinabi mong baka makakuha siya ng sakit sa ginagawa niyang pagpapagamit sa mga iba't ibang lalaki. Paring Ed, yung pabor na sinasabi ko, pabor yun para sa asawa ko. Para alam kong safe siya. Kahit na magpagamit sa iba, ang sabi nito. Habang nagsasalita si Paring Pino, nakayo ko siya. Hindi niya kayang makipagtitigan sa akin na yun naman ang labis kong ikinagulat. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makita ko siyang gano'n. Pare, pwede ba? Ayaw ko ng ganito. Direct to the point. Ayaw ko nang binibitin mo ako eh. Parang may ibig kang sabihin. Kilala mo na ako pare. Ayaw ko ng ganito, ang sambit ko. Pare, pasensya ka na. Pero gusto ko sanang ikaw na lang ang gagalaw sa asawa ko. Alam kong marami kang pera at alam kong malaya ka pa hanggang ngayon. Walang magiging problema. Kung yung asawa ko ang iniisip mo, huwag mo nang isipin dahil alam kong papayag yun. Basta may pera. Kung gagawin mo ang sinasabi ko sa iyo, tatanawin kong malaking utang na loob to sa iyo. Sana pumayag ka na. Ang malungkot na sabi nito. Ilang segundong katahimikan bago ako nagsalita at ang sabi ko, Paring Pino, hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo. Paano ko gagawin ang isang bagay na alam kong masasaktan ka? Hindi kaya ng konsensya ko na habang ginagalaw ko ang asawa mo, alam kong tumutulo din ang mga luha mo. Nadudurog ang puso. Pare, para saan pa ang pagkakaibigan natin
Kung hindi kita kayang tulungan, o heto ang pera, ibibigay ko to sa iyo. Walang bayad at hindi mo na kailangang ibalik sa akin ang halagang ito. Walang kapalit. Gamitin mo to para sa pag-uumpisa sa negosyong ipapatayo mo. Kausapin mo na rin ang asawa mo. Hindi pa huli ang lahat, ang sabi ko. Pare, hindi ko alam kung paano ako magpasalamat nito sa iyo. Isa kang tunay na kaibigan, pare. Salamat. Maraming salamat. Ang mangyak-ngyak na sabi nito. Nagyakapan kami ng kaibigan ko bago ako umalis sa bahay nila. Pagkalipas ng halos 1 buwan, nakita ko na ang sari-sari store nila paring Pino. Natutuwa din ako sa nabalitaan ko na nagbago na kasi ang asawa ng kaibigan at kumpare ko na. Parang isang misyon yung ginawa ko. Ako ang ginamit ng Diyos para magbago si Maring Rona. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa ibang bansa. Masayang nagtatrabaho kahit walang jowa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat at